Another question, galing naman kay Ophel, Attorney Noliver. Paano po ereklamo ang dealer ng used car? Nagtiwala ako sa sales stock, pero hindi ko alam na ang dami palang sira at ayaw puntahan kahit magbayad ako ng service fee. Ayan, Ophel, itong sagot ni Attorney Noliver. Attorney, please go ahead po. Naku, medyo komplikado po yung ano 'no, yung situation niya kasi, hindi naman applicable yung warranty sa mga second hand na items gaya ng car 'no. Usually kasi kapag may problema po sa defect nung mga sasakyan, ang legal basis po, against doon sa mga dealer ay yung mga provisions ng, Consumer Act tsaka nung Lemon Law. Pero hindi po kasi nag-a-apply yun kapag hindi po bago yung sasakyan. So, I guess kailangan po niyang tingnan yung deed of sale o anumang dokumento na pinirmahan niya para matingnan kung meron bang provision doon about warranty even if second hand na yung car. Kung wala, medyo magkakaproblema tayo dahil baka mamaya ang nakalagay pa doon is as is or is yung pagkakabenta. Eh kapag ganun yung nakalagay doon, kung ano yung kondisyon ng sasakyan, eh talagang ina-assume nung buyer. So ang naisip ko po diyan ay baka puwedeng i-explore niya yung pagkakansela nung sale. Puwede niyang tingnan kung, ano ba yung naging, mga representation sa kanya during the sales talk. Baka kasi mamaya puro misrepresentation pala at naengganyo siya 'no, binigyan siya ng assurance na 100%, in good condition tapos turns out hindi naman pala. So, pupuwede pong maging ground yun para i-rescind yung contract at mabawi yung, kaniyang perang binayad. Pupuwede rin siguro na i-explore yung possibility na mag-file ng staffa case in case na hindi pumayag ng, sa cancellation ng contract. Ayan. So, ibig sabihin, aha, yung warranty pala, lumalabas po na hindi ito applicable sa second hand. Nabanggit ni attorney yung lemon law. Ano kaya ito? Lemon law. Ayan. At saka, yun sa Consumer Act. Pwedeng anuhan. Attorney Dot, ikaw, ano yung Yes, gusto Miss niyo Annie. sabihin Oo, dito? Lemon law. Ayan. oo, okey. Ah, well, kung ako yung abogado niya, 'no, kung ako yung abogado niya, siguro ang una kong i-a-advice is, dealer ba ng kotse 'yan? Tapos, tiningnan mo ba kung meron siyang warranty? Sinabi na 'yan ni attorney 'no, meron ba siyang warranty na kapag, may problema ay kami ang magpapaayos or babayaran namin kayo. And then tingnan mo rin kung nakasulat na in 100% good condition, yung pala hindi pala, 'no? And then, Miss Annie, kung dealer 'yan, pwede mo yang isumbong kung merong gano'n na mga promises na in good condition, pagkatapos, babayaran ka lang, kami magpapaayos, et cetera. Puwede mong isumbong 'yan sa DTI para lang takutin. Tapos minsan kasi Miss Annie kapag tinakot mo, nag-a-act naman sila. So yun yung aking ma-a-advice kung kliyente ko 'yan, Miss Annie. Okay. Okay, thank you very much, Attorney Dot. Attorney Noliver, may binanggit kayo kanina na during the sale, siyempre sinasabi niya na 100% okay yan. Okay, tapos kung hindi yan nakalagay in writing, may possibility ba na ma-resend? Kasi na may binanggit kayo, ma-resend yung contract kahit na hindi on record ang hindi in writing yung sinabi niya, 100% okay po yan. Attorney Noliver? Miss Annie, kahit po hindi in writing yung, representation nung agent or ng dealer na okay or 100% in good condition yung car, may mga possible evidences po na pupuwedeng hanapin or i-produce gaya ng kunwari nung nakikipag-usap siya diyan, nakikipag-transact siya, eh, may kasama po siya 'no, kunwari kapatid niya or kamag-anak, puwede po niyang pasulatin yun ng affidavit. O kaya baka mamaya may mga previous, emails or chat or, text messages sila regarding doon sa condition ng car. So pupuwede pong maging proof 'yun, yung electronic evidence. So hindi lang po naka-limit 'no sa written document yung mga ebidensya. Puwede pong Okay. may mga witnesses or mga electronic evidence.
Okay, quickly lang po, Attorney Noliver. Yes. Can you explain itong as is where is? Baka para mas lalong lubos na maintindihan, Attorney Dot, ng ating mga kababayan. Kung nakalagay yon, as is where is, what is this? Miss Annie, in layman's term, pag sinabi po nating as is where is, kung ano yung kondisyon ng item na binigay ko sa iyo, yun na yun, no? Kumbaga, i-assume mo kung ano man yung mga defect nun or iba pang mga kondisyon kasi kung papaano ko siya binigay sa iyo, yun na yun. Okay, so ibig sabihin, as is where is ang ibig sabihin nun. Kung ano yan, yun yun. Ayan. Attorney, mayroon ka pa bong gusto idagdag? Thank you for that, Attorney Noliver. Attorney Dot? Yes, Miss Adi, pagka merong as is where is na pinirmahan mo yung kontrata, tinanggap mo tapos baka in-inspection mo pa, medyo mahina yung kaso mo. Pero kung meron talagang panloloko, sabi nga ni attorney, baka meron mga chat messages sa'yo, email sa'yo na, ay, perfect condition, parang bago, etc. Walang problema. Yan, pwede mong isave lahat yan at pwede mong gawing ebidensya kung fa-filean mo ng complaint sa DTI.